Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ramdam niya na ang sobrang pamamaga ng mga mata niya. Halos kalahating oras pa ang lumipas bago tuluyang kumalma si Carmela at nawalang paghikbi niya kahit natapos na siyang umiyak. Nanatili naman sa tabi niya si Adam. Nagugutom ka na ba? Gusto mo na bang kumain? Maghahain na ako para dito na tayo kumain. Malambing na saad ni Adam. Nanatili pa rin nakahiga si Carmela. Namamaga ang mga mata niya at para bang maging ang asawa niya. Hindi niya kayang tingnan sa mga mata. Love, kumain na tayo para makainom ka ulit ng gamot at makapagpahinga ka na rin. Bibisitahin ulit natin si Calix bukas. Napabuntong hininga na lang si Carmela. Umupo na siya pero hindi niya tinignan ng asawa niya. Maghahain na ako. Hintayin mo ko dito. Aniya pa saka siya lumabas ng kwarto. Pumasok naman si Carmela sa CR para umihi. Nang matapos siya ay naghilamos siya at tinignan ng sarili sa salamin. Magang-maga ang talukap ng mga mata niya at ang eyebags niya. Napabuntong hininga na lang siya. Nang matapos siyang maghilamos ay bumalik na rin siya sa kama. Sakto rin ang pagdating ni Adam. Dala-dalang mga pagkain nila. Habang ibinababa ni Adam ang mga pagkain galing sa tray ay nagsalita si Carmela. Kapag hindi kinaya ni Calix, gusto ko sanang i-cremate siya. Ayaw ko siyang iwan ng mag-isa sa sementeryo. Ayaw kong maiwan ang anak ko sa tahimik, madilim at malamig na lugar. Gusto kong nasa bahay lang natin ang magiging abo niya. Gusto ko kasama ko lang ang anak ko. Wika niya. Napabuntong hininga na lang si Adam. Ayaw mo bang iburol natin siya kung sakali? Ayoko. Ayaw kong pumunta ritong mga tao para makiburol. Ayaw ko nang kinakaawaan ako at ayaw ko nang pinag-uusapan ang pangalan ng anak ko. Hindi ko iiwan ang anak ko. Dito lang siya sa atin. May diing saad ni Carmela. Wala namang magawa si Adam kung hindi ang pumayag na lang sa gusto ng asawa. Nang matapos silang kumain ay nagpahinga na kaagad si Carmela. Siniguro naman muna ni Adam na tulog ng asawa niya bago siya bumaba. Tahimik siyang naglakad papunta sa kusina para manguha ng alak at baso. Saka siya nagtungo sa pool area. Nilagyan niya ng alak ang baso niya saka niya yung dire-diretsong ininom. Hindi niya malasahan ng pait. Pakiramdam niya ay wala ng alkohol ang iniinom niya kaya sunod-sunod niyang nilagok ang alak na para bang juice. Nang makita ni Ruel ang pinsan niya ay akma niya na sanang lalapitan ito. Pero nagdalawang isip siya. Tinignan niya na lang si Adam at nang makita niyang tahimik itong umiiyak ay umatras siya. May mga oras talaga na mas gusto ng isang tao na mapag-isa para mas mailabas nilang nararamdaman nilang hindi nila kayang ipakita sa ibang tao. Tatambay din sana si Ruel sa pool area pero bumalik na lang siya sa loob ng mansyon at sa hardin na lang siya tumambay. Nang makaramdam ng hilo si Adam at kumalat na sa buong katawan niyang epekto ng alak, ay binato niyang hawak niyang baso. Sinabunutan niyang sarili niya saka siya napahilamos sa mukha niya. Hindi niya na rin napigilan na hindi mapahikbi. Ito na sana yung pagkakataon niyang maalagaan ang anak niya dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makilala na mas maagang kambal niya pero tila ba'y pinagkakait ulit yun sa kanya. Napaluhod na lang si Adam habang nakayuko at umiiyak. Inaamin kong mga kasalanan ko sa'yo pero nagmamakaawa ako. Huwag naman ang buhay ng anak ko ang gawin mong kabayaran. Kaya ko magtiis sa hirap. Kung gusto mo kunin mo na lang ang lahat ng meron kami. Huwag lang ang mga anak namin. Nagmamakaawa ako o Diyos. Huwag ang anak namin. Babawi kami sa'yo. Hayaan mong paglingkuran ka namin ng pamilya ko. Ibigay mo lang sa amin si Calix. Ipagkatiwala mo lang siya sa amin. Taimtim niyang panalangin habang umiiyak. Napahiga na lang si Adam sa semento at tinitigan ng kalawakan na punong-puno ng bituin. Napakagandang pagmasdan ng kadiliman. Kadiliman na hindi mo alam kung kailan matatapos. Isang oras nang nakakalipas pero nakahiga pa rin si Adam sa gilid ng swimming pool. Gusto niya na lang din matapos ang lahat na nangyayari sa kanila. Iniisip niya kung binigyan niya ba ng stress ang asawa niya noong buntis pa ito. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ni Adam. Muling lumandas ang mainit na likido mula sa mga mata niya. Ang sakit na nararamdaman ng isang ina ang palaging napapansin. Sa paningin ba nila hindi nasasaktan ng sobrang isang ama?
Porket isa kang lalaki malakas ka na? Mabilis maka-move on at makalimot? Shit, that mindset. Nang magising si Carmela, hinahanap niya kaagad ang asawa niya. Nakita niya naman si Ruel at sinabi ni Ruel kung nasaan si Adam. Lalapitan sana ni Carmela ang asawa niya pero umatras siya. Maybe he needs to be alone too. Bumalik na lang si Carmela sa kwarto nila at tinayaan ang asawa niya na mailabas sa mga nararamdaman nito. You're so selfish, Carmela. Your husband needs you too. He needs your comfort but you're doing nothing. Saad ni Carmela sa sarili niya. Mahihiga na sana siya pero bumalik siya sa pool area at nilapitan si Adam. Bahagya pang nagulat si Adam na makita niyang asawa niya. Mabilis siyang umiwas ng tingin at pinunasan ng mga luha niya. What are you doing here? Hindi ka ba makatulog? Gusto mo bang samahan kita para makatulog ka? Nagpapalamig lang ako dito. Saad niya na hindi tinitignan ng asawa niya. Lumuhod si Carmela at niyakap ang asawa niya. Hinaplos niya ang likod nito. Nakagat naman ni Adam ang pang-ibabang labi niya. Bakit ba siya naiiyak? I'm sorry, love. Alam kong nasasaktan ka rin pero hindi man lang kita nakikita. Sarili ko lang ang nakikita at iniisip ko. I'm really sorry. You can cry on my shoulder. Ilabas mo ang lahat ng sakit na nararamdaman mo. I'm here. I'm just here. Makikinig lang ako sa lahat ng sasabihin mo. Saad ni Carmela. Hindi na napigilan ni Adam ang mga luha niya. Mahigpit siyang yumakap kay Carmela at itinagong mukha niya sa balikat ng asawa niya. Nagsimula siyang humikbi na tila ba naging komportable siya, na para bang ipapakita niya na rin ang kahinaan niya. Hindi dahil lalaki siya ay hindi na siya nasasaktan ng sobra. Humagulhol sa pag-iyak si Adam at habang naririnig ni Carmela ang pag-iyak ng asawa niya ay tahimik na rin siyang umiiyak. I don't want to lose him too. I don't want to see you hurting and suffering but all the powers I have. Ang alisin ng sakit na nararamdaman mong wala akong magawa. I'm so sorry. Humahagulhol na saad ni Adam. Tumahimik lang si Carmela habang hinaplos niyang likod ng asawa niya. Sabay silang umiiyak pero mas nangingibabaw ang paghikbi ni Adam dahil ngayon niya lang inilabas ang nararamdaman niya sa harap ng asawa niya. Walang ganang maglaro ang kambal ni Carmela. Nakaupo sa loob ng playpen si Sabrina. Hawak-hawak ang magaganda niyang Barbie doll pero binaba niya yon sa kanya tinignan ang momila niya. Momila, is everything okay? Is mom okay? Sabi niya kagabi she's not feeling well pero umalis naman siya. Is Calix okay? Nag-aalalang tanong ni Sabrina. Nakanguso na siya dahil kahit na araw-araw namang umuuwi ang mga magulang nila, pakiramdam nila'y ang lalayo ng mga to dahil wala ng oras ang mommy at dad nila sa kanila para makipaglaro o kwentuhan. Si Maria na rin ang palagi nagpapakain sa kanila at nagpapatulog. Kaunting intindi pa ang kailangan ng mommy at daddy nyo. Sa ngayon, kailangan nilang mag-focus kay Calix. Dahil si Calix nasa ospital pa at hindi pa magandang pakiramdam niya. Don't worry. Matatapos din ang lahat ng ito. Konting tiis pa, okay? Napatango na lang si Sabrina habang nakayuko. Pinipigilan niyang hindi umiyak dahil namimiss niya ang mommy niya. Hindi pa po ba makakauwi si Calix? Ilang linggo pa po ba siya sa ospital? Inosenteng tanong na rin ni Santino na katabi ni Maria. Hinaplos ni Maria ang buhok ng apo niyang lalaki. Hindi pa natin alam kung hanggang kailan siya sa ospital. He really needs to stay there, kaya magtiis pa tayo ng kaunti. Makakasama rin natin siya at ang mga magulang niyo, okay? Napatango-tango na lang ang kambal. Nahiga na lang si Sabrina dahil wala na siyang ganang maglaro hanggang sa hindi niya na namalay na nakatulog na siya. Nanguha naman ng unan at kumot si Maria para ibigay sa apo niyang babae. Nang makarating sa ospital ng mag-asawa ay unang nang pumasok si Carmela. Palagi siyang excited na malaman ang update tungkol sa anak niya. Good morning, Mommy. Update lang ako kay baby. Hindi naman siya nilagnat sa shift ng duty na nurse kagabi. Nakapag-poops na rin siya sa akin. Okay naman ang ihi niya. Sa mga gamot na ibinibigay sa kanya, yun pa rin. Binawasan din ang dosage ng antibiotic niya. May mga ibinaba rin sila, Doc, sa mga gamot niya. Yung sa blood pressure niya, inalis na nila, Doc, yung pinampababa. So, bali sa nakikita niyo sa monitor. Sariling blood pressure niya na yan. Yung oxygen shot niya, 70s at 80s naman. Mommy, kailangan na namang salina ng dugo si baby. Ito yung consent na kailangan mong pirmahan. Ibibigay ko po yung dugo sa kanya after ng visiting hours. Napatango-tango na lang si Carmela habang masaya na siya sa update na yon.
dahil alam niyang may progress sa anak niya. Masaya na siya dahil nabawasan ng isang gamot ang anak niya dahil sa magkabilang gilid ng anak niya ay pure infusion kung saan nakalagay ang malalaking syringe. Yung central line niya ay nilipat na rin sa singit. Ang bawat oras at araw ng buhay pa ng anak niya ay isang himala na para sa kanya. Masaya na siyang pilit na lumalaban ng baby niya. Tahimik lang siyang nakatitig sa anak niya. Hindi ito mukhang premature pero masyado siyang maliit. Gusto mo ba siyang buhatin, Mommy? Tanong ng nurse. Nagliwanag naman ang mukha ni Carmela. Can I? Aniya. Gustong-gusto niya na talagang buhatin ang anak niya dahil halos 2 buwan nang nakalipas simula nung huli niya itong mabuhat. Oo naman, Mommy. Aalalayan lang kita. Ingat lang para hindi magalaw yung tubo niya. Natuwa naman si Carmela. Inangat na ng nurse si Calix at dahan-dahang ibinigay kay Carmela. Maingat namang hindi ginalaw ni Carmela ang anak niya para hindi magalaw ang tubo nito. Nakangiti si Carmela habang buhat-buhat niyang anak niya. Naramdaman niya na rin ang init ng katawan nito. Hindi niya alam kung pinagbibigyan na lang ba siya ng mga nurse na makarga pang anak niya habang buhay pa ito. Naiiyak na naman siya thinking this will be the last. Isang malalim na buntong hiningang pinakawala ni Carmela. Ipinilig niya ang ulo niya. Dapat ay nakafocus siya sa anak niya hanggat may oras pa, hindi yung puro siya pag-overthink. Hi anak, natutuwa naman si Mami na lumalaban ka pa rin hanggang ngayon. Ang bawat paghinga mo isang himala na for us. Yung bawat oras at araw na nakakasama ka pa namin. Masakit man pero nakokontento na rin ako. Sana ipagpatuloy mong lumaban pa tayo ha? I'm sorry if Mommy is so selfish. Nahihirapan ka na ba? Kami na lang ba talaga ang may gusto na manatili ka pa dito? Sarili ko lang ba talagang iniisip ko? Do you want to leave us? Natatakot si Mommy. Gusto kitang palayain sa sakit na meron ka pero nasasaktan ako kapag iniisip kong nawawalan ako ng anak. Kahit ang panahon hindi kayang burahin sa puso ko ang sakit. Hindi ko na mababago kahit kailan na nawalan ako ng anak. Anak, Mommy don't want to happen. Please fight for us. Laban pa tayo please. Mahina niyang saad sa kanya hinalikan ng noo ang anak niya. Nang magmulat ng mga mata si Calix ay tuwang-tuwa si Carmela. Muli niyang nasilayan ang magandang mga mata ng anak niya. I love your beautiful eyes, anak. Can I see one more time? Saad ni Carmela. Muling iminulat ni Calix ang mga mata niya na ikinangiti ni Carmela. Muling ipinikit ni Calix ang mga mata niya at natulog ulit ng mahimbing. Mommy, pasensya na pero kailangan ko na kasing pagatasin si baby. Wika ng nurse sa kinuha si Calix kay Carmela. Kahit na sandali lang yun, masaya na siya dahil muli niyang nakarga ang bunso niya. Nang tinignan niya ang oras ay kalahating oras na pala ang lumipas. Kalahating oras na lang din ang natitira para sa pagbibisita nila. Lumabas na si Carmela para makapasok din si Adam. Pansin ni Adam ang ngiti sa labi ng asawa niya kaya umaasa siyang okay ng baby nila. Is she okay now? Tanong ni Adam. Ganun pa rin. I'm just happy dahil nabuhat ko ulit siya. Pumasok ka na sa loob. Sayang yung oras. Sagot ni Carmela. Kahit nasaan si Carmela basta naalala niyang anak niya, palagi niyang hinihiling na sana ay ipagkaloob na lang ito sa kanila. Naliligo man siya, nagbabawas, umiihi o kahit na anong ginagawa niya, basta maalala niyang anak niya. Lahat ng sinabi ng nurse kay Carmela kanina ay sinabi rin kay Adam. Ang paunti-unting pagbawas nila ng dosage sa mga gamot ng anak nila ay natutuwa na sila doon. Mas mabuti na yung may paunti-unting progress. Ang sabi ng mga nurse ay nabawasan ng dosage yung iba niyang gamot at yung BP niya. Sa kanya na yon, wala nang alalay ng gamot? Tanong ni Adam na makalabas sila. Oo, sana magtuloy-tuloy pa pero ayaw ko makampante. Hinahanda ko yung sarili ko sa mas malalang mangyayari but I'm still scared. Paano kung aasa na naman lang tayo? He'll recover. Sana magtuloy-tuloy. Huwag muna tayong mag-isip ng kung ano-ano. Let's be strong para maramdaman niyang lumalaban pa rin tayo para sa kanya. Para lumaban din siya. Napatango na lang si Carmela. Dumiretso na sila sa kumpanya. Inihatid na ni Adam si Carmela sa kumpanya ng pamilya nila saka siya dumiretso sa office niya. Tinuon nilang atensyon nila sa mga trabaho nila para hindi sila masyadong mag-isip ng mag-isip na hindi maganda sa anak nila. Kinuha lahat ni Carmela ang mga papeles na kailangan niyang gawin. In-advance niya ng iba pa niyang gagawin para dun siya sayangin ang oras niya kaysa sa kakaisip sa anak niya.
Nang matapos niya sa ginagawa niya ay uminat siya dahil ramdam niya ang sakit sa likod at batok niya. Nang makita niyang oras ay 4:00 na, halos mataranta pa siyang tumayo sa kinaupuan niya. Tatawagan niya na sana ang asawa niya nang bigla itong pumasok sa office niya. Hindi niya na namalayan ang oras, nasobrahan na siya sa pagtuon ng atensyon sa ginagawa niya. "I'm sorry love, I'm late. Na-traffic lang ako," saad ni Idam. Kinuha na ni Carmela ang bag niya sa kanya in-off ang laptop at computer niya. Umalis na rin sila kaagad dahil baka maipit pa sila sa traffic. Malate sila sa visiting hours. Kalahating oras lang ang bisita nila ngayon at hindi pwedeng masayang ang oras na yon sa biyahe nila. Lumipas pang mga araw. Masaya naman si Carmela dahil kasama pa nilang anak niya. Akala niya hindi na ito aabutin ng ilang araw dahil sa sinabi ng doktor na anytime ay pwedeng may mangyari sa anak niya. Pumasok na siya sa loob ng ICU at dumiretso sa anak niya. Excited siyang marinig ang update sa kanya. Napangiti siya nang makita niyang gising ang anak niya. "Hi loves, how are you?" Wika niya rito. Tinignan siya ng anak niya. Pakiramdam ni Carmela ay matutunaw siya sa titig ng kanyang anak. Sa loob ng ilang araw ay palaging tulog ang anak niya kapag binibisita niya. Pero ngayon, gising na gising ang anak niya at nakatitig sa kanya. "Good afternoon, Mommy." Nakangiting bati sa kanya ng nurse. Umaasa siyang magandang balita sa kanya na sa tuwing magandang ngiti sa kanya ng mga nurse. "Good afternoon, nurse." Bati niya rin. "Update ko po ako kay baby mommy. Wala pa namang binago sila doc sa mga gamot niya. Continue lang din lahat. Yung sa Milrinone niya ay pinag-iisipan na nila doc, ihinto na ba? I-update naman po kayo kung may mga natanggal ng gamot sa kanya. Yung oxygen sat niya 80s naman. 75 to 85 naman ang goal nila doc sa oxygen sat niya. So kapag bumaba ng 75 ang oxygen sat niya, sinasabi naman namin kaagad kila doc. Yung sa ventilator niya may binawas sila doc sa settings niya. So far, tolerable naman na baby." Nakangiting sad ng nurse. Napatango-tango na lang si Carmela. "May question ba, mommy?" Tanong pa ng nurse. "Kamusta naman ang kalagayan ng anak ko?" Tanong niya. Nakatutok lang si baby niya. Si doc na lang po ang sasagot, ma'am." Tinawag naman ng nurse ang isang doktor na busy na may ginagawa sa table niya. Sige mommy, wait lang ha." Sagot ng doktor. Inayos lang ang mga papeles na saka ito lumapit kay Carmela. "Yung sitwasyon ni baby, critical pa rin siya. Ayaw ko namang sabihin na okay si baby kahit na hindi pa. Ayaw ko magbitiw ng salita na alam kong aasa kayo. Ayaw ko naman na dumating tayo sa punto na sisisihin niyo kami dahil sinabi naming okay na si baby and then something happens. Palagi naman po naming minomonitor si baby. Sa ngayon nagigising naman na rin siya at naging responsive. Let's just continue to pray. Wala namang imposible eh." Wika ng doktor na ikinatango ni Carmela. Masaya na siya kanina dahil tolerable na ng anak niya nang bawasan ng settings ng ventilator nito pero he's still in critical condition pala. "Ganun po ba, Doc? Salamat." Tanging sagot niya. "Kung may tanong ka pa, mommy, nandito lang ako." Tumango na lang ulit si Carmela. Nang umalis ang doktor ay tinuunan ni Carmela ang paningin niya sa anak niya. "Anak, nagagawa mo naman na huminga na sarili mo paunti-unti. Please continue it, okay? Umaasa si mami na malalampasan mong lahat ng ito." Mahina niyang wika. Nang may dumating na doktor ay nilingon to ni Carmela. Nakita niya naman ang isang maganda at dalaga pang doktor. Matamis tong ngumiti kay Carmela pero ang mga mata nito iba ang sinasabi. Nakangiti ang labi niya pero hindi ang kanyang mga mata. "Good afternoon, Mommy. Doc Kyla. Binibisita ko lang si baby. Na-update naman na po kayo, right?" Tanong nito. "Yes, Doc." Tipid lang nasagot ni Carmela. Tiningnan ni Doc Kyla si Calix na natulog na ulit. "He's a fighter. Umaasa kaming lahat na makakayanan niyang recovery stage na to. Pero wag kang umasa, mommy, dahil hindi 100% ay magiging okay si baby. But we're hoping to. Every beat of his heart is miracle. Sana lang ay makita namin siyang makalabas ng kwartong ito. I know that you're excited to hold and hug him again. We are also excited to see him leave this room." Gumaan naman ang pakiramdam ni Carmela sa sinabi ng dalagang doktor. Sa tingin niya ay magkasing edad lang silang dalawa. "Sige mommy, pasensya ka na kung inabala pa kita. Ibibigay ko na sa'yo yung oras para makausap mo pa si baby." Nakangiting saad ni Doc Kyla. "Thank you, Doc." Tanging wika ni Carmela. Sinundan niya ng tingin si Doc Kyla. Bakit parang may mabigat itong pinagdadaanan? Hindi niya naman ito kilala pero ramdam niyang tila bigat na dala-dala nito.
Ipinilig niya na lang ang ulo niya saka ibinalik ang atensyon sa anak niya. Kinausap niya ulit ito at nakiusap na lumaban pa.